halina at lumapit sa ating Diyos na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumayo ng tuluyan o lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpi natin at paghigantihan. Subalit, ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay, humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig.
Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dinining. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibigit ako sa kamatayan. Nakaumang nas sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dinining. Kaya't ang puon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dinining. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat haina ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudiyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, kayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama, paano niyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan niyo ang aking mga gawa. Kung ayaw ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkanan naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na nooy, unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pinaka-importante para sa mga Hudyo ang kanilang Diyos na sinasamba, ang nag-iisang Diyos na totoo na si Yahweh. Sa katunayan, ito ang pinakapundasyon ng kanilang pananampalataya. At tama yun. Dapat lang na ganon. Tandaan po natin na hindi po tayo ang unang sumamba sa nag-iisang Diyos na ito. Hindi ang Kristyanismo. Sapagkat bago pa man nagkatawang taong Diyos na si Kristo na pinagmulan ng Kristyanismo, meron ng Judaismo. At si Kristo mismo ay Hudyo.
Dito po natin makikita ang dahilan ng pagiging uncomfortable nila at maging ng galit nila kay Kristo. Na nagsasabing siya at ang Diyos Ama ay isa. Sapagkat kung tatanggapin nila yon, ang obvious na maiisip nila, ang Diyos ay hindi isa, kundi dalawa. Indeed, alam na po natin ngayon kung papaanong ang Ama at ang Anak kasamang Espiritu Santo ay isa. Pero ang nalalaman nating paliwanag ngayon o eksplanasyon ay hindi naman naibigay sa mga Hudyo noon. Kaya wag po natin silang masyadong sisihin sa kanilang negative na reaksyon sa Panginoon. Dahil kung tayo inalagay sa kanilang sitwasyon, ay baka ganun din tayo noon. Tandaan po natin na bago tayo magkaroon ng Trinitarian dogma, yung dogmang nagpapaliwanag sa atin kung papaano ang isang Diyos ay may tatlong persona at nananatiling iisang Diyos talaga, ay bumilang ng maraming taon muna. At kahit hanggang ngayon, na ito ay dogma na sa matagal na panahon, aminin natin na kahit tayo, hindi pa rin natin ganap na maintindihan ang misteryo ng banal na San Tatlo. Again, dito po natin maunawaan kahit papaano yung galit ng mga Hudyo kay Kristo. Baka nga po, pwede nating sabihin na mas maganda pa nga, kahit papaano lang baka lang o parang lang, yung kanilang naging negatibong reaksyon noon, hindi lang kay Kristo, kundi sa kahit ano o sa kahit sino na kumukontra sa pinakapundasyon ng pananampalataya nila, kesa sa nagiging reaksyon natin ngayon sa sino mang hindi nagpapahalaga o bumabastos pa nga sa pinakapundasyon lang naman ng ating pananampalataya. Hindi ko sinasabi na dapat sinasaktan yung mga taong ganyan, binabato. No. Halimbawa, yung mga manloloko sa ating Eucharistia, manloloko sa dasal nating mga Kristiyano na Ama namin, manloloko o gagawing katawa-tawa si Kristo. Surely, I'm not in favor of hurting them. Pero dapat maramdaman nila ang matindi nating reaksyon, ang matindi nating condemnation, hindi sa kanila, kundi sa kalokohang pinapagawa o ginagawa nila. Dapat maramdaman nila yung reaksyon na yon para hindi na nila ulitin yon at para hindi na sila gayahin ng iba. Hindi. Ilan lang sa atin ang nagre-react talaga. Nililet go natin yon. Hindi natin binibigyan ng halaga yon. Tama namang umiwas sa gulo. Hindi ko naman sinabing pumasok tayo sa gulo. Pero at least, iparamdam natin sa mga gumagawa nito na maling-mali ito. Na ayaw natin ito. Sapagkat hindi ito tama para sa pinakapundasyon ng ating pananampalataya. In connection with this, I'm also for religious freedom. And certainly, naniniwala din ako na kahit hindi Katoliko, kahit nga hindi masyadong nakilala si Kristo, pero nagpakabuting tao, may takot pa rin naman sa Diyos. Certainly, naniniwala ako na pwede pa rin silang maligtas through God's mercy. Especially kung yung pagkakamali o pagkukulang nila ay hindi naman dahil sa ginusto nila, kundi na biktima, nasama, naloko lang sila. I'm certainly for religious freedom. Pero hindi po ako pabor dun sa ekspresyon ng karamihan na pare-pareho lang naman. Pare-pareho lang namang Diyos ang ating sinasamba. Excuse me po, pero hindi pwedeng magaganon. Sige nga, isipin po ninyo, kapareho lang ba ni Kristo ang ibang mga founders ng ibang religion? Dito na lang sa atin sa Pilipinas. Because you can name a few na mga nagsasabing Diyos sila. Sige nga. Maatim ba ng sikmura mo na pareho lang sila ni Kristo? Come on. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo pinapayagan ng simbahan na sumapi sa mga organisasyon na syncretist. Yung okay lang yung iba't ibang relihiyon na magkakasama, okay lang yon. Kung ang cause ng unity ay pagtulong, okay, magsama-sama tayo, tulong tayo. Pero yung
Sabihin mo to the extent na pare-pareho lang kayo. At yun naman talaga ang pinopromote ng mga organisasyon na ito. Pare-pareho lang Diyos ang inyong sinasamba, ay ibang usapan po yun. Hindi po tama yun sapagkat ini-expose nyo na ang inyong pananampalataya sa panganib, kung ganon. And then, magdadasal pa po kayo sa dasal na unique lamang sa inyo, kayo lang ang nakakaalam. Di ba't tinuruan na po tayo ng panalangin ni Kristo? Di ba't ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin, kung kayo mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo? At hindi nga ba't ang sinasabi sa banal na kasulatan ay wala ng ibang dasal pang makapangyarihan at kalulugdan ng Ama ng tunay na Diyos, kundi ang dasal lamang sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo? So bakit magkakaroon pa tayo ng ibang dasal? At sasabihin natin okay ang dasal na yan. Unless natatanggap na talaga natin na pare-pareho lang ang Diyos na sinasamba natin. Mali. Ang nakalulungkot nga po madalas, tayo pang mga Katoliko ang nagsasabi ng expression na pare-pareho lang naman. Isipin po ninyo, tayo pang mga Katoliko ang madalas na nagsasabi niyan. At hindi yung iba na hindi talaga naniniwala na Diyos, si Kristo. Simpleng halimbawa na lang din kapag tingnan ninyo, nagdarasal tayo, nag-aantanda tayo ng krus. Sila hindi. And I perfectly understand that. Pero hindi ko maintindihan ay kapag sila yung nagdarasal at hindi sila nag-aantanda ng krus, hindi na rin tayo mag-aantanda ng krus. Ay, parang na-imagine ko si Kristo nagkakamot ng ulo at sinasabing, anyari? Seriously? Silang mga hindi naniniwala sa akin, ang siyang mas mapusok pa, mas agresibo pang ipagtanggol ang pananampalataya nila. Pero kayong mga naniniwala kuno sa akin, ang hindi makapanindigan para sa akin. Natatandaan nyo naman siguro yung pagkakataong sinabing stupido ang Diyos na ating sinasamba. Wala akong masyadong pakialam dun sa nagsabi sapagkat may dahilan siya kung bakit niya sinabi yan. Ang nakalulungkot ay yung mga tumawa. Ang nakalulungkot ay yung hanggang ngayon ay dinidefend yung pangyayaring yun. Nakalulungkot sapagkat sigurado kong marami mga Kristiyano o Katoliko na ganito. Nakalulungkot po yun. Minsan ay hindi natin maiwasang sabihin na kung sa ibang relihiyon ginagawa yan, yung mga pambabastos na yan, lagot na yung mga nambabastos na yan. Kaya nga daw sigurado na sa atin relihiyong ginagawa ang mga pambabastos na ito ay dahil hindi kumikibo, hindi violente, hindi agresibo ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko. Because we believe daw in God's love, God's forgiveness, God's mercy. My take for that? Sana yan nga ang dahilan. Pero parang hindi ganyan. Sa takbo ng ating pananampalataya o pananampalataya ngayon ng mga Kristiyano, Katoliko na nakikita ko, na sa mga simpleng instances lamang, kakain lamang sa pampublikong kainan o restaurant, hindi man lang makapag-antanda ng krus. Yung idinidefend, yung mga iniidolon lang artista sa social media, pero hindi ma-defend si Kristo sa social media. Yung pamumuhay ng maraming mga Katoliko Kristiyano sa kasalanan, maliwanag na tandayan ng kawalan ng paninindigan. Kaya palagay ko, ito'y excuse lang. We believe in God's mercy, God's love, God's forgiveness. So we don't really act negatively or aggressively. Again, hindi ko sinasabing pumasok tayo sa gulo. Sinasabi ko, dapat maramdaman ng mga taong ito ang paninindigan natin para kay Kristo. Sapagkat dakilang gampanin, tungkulin po natin ito. Baka nakakalimutan niyo, may I remind you, na ang pinakaunang utos sa 10 utos ay huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. At baka nakakalimutan po ninyo na nang isummarize ni Jesus ang mga utos, 2 lang, pero sa 2 yun, pinakauna pa, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. So kung itong utos na ito, ang pinakamahalaga, it goes to show na ang pinakamasamang kasalanan ay kapag hindi natin ito pinaglaban o pinanindigan. Isipin po natin yan. Lalo pat ang marami nating kasalanan, yan talaga ang pinakapinagmumulan. Ang kawalan natin ng paninindigan na ang Diyos nga
ay Diyos na dapat sambahin ng tao at wala ng iba sa mundong ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Hindi ako magdududa. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na makapanindigan sa iyo. Tulungan mo kaming magmahal sa iyo ng buo upang ikaw ay aming mapanindigan sa kahit sino o sa kahit ano paman. Inaamin po namin sa aming puso na ang pinakadahilan ng marami pa naming mga kasalanan ay yung hindi ka talaga namin pinaninindigan sapagkat ang pagkakasala ay pagpili sa iba at hindi sa iyo. Pagsunod sa iba, pagsunod kahit sa sarili naming gusto at hindi sa gusto mo. Panginoon, tulungan mo po kami na wag nang gawin ito. Tulungan mo po kami makipagtulungan sa iyo. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, tandaan mo. Pero sana, panindigan mo siya. Panindigan mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Unahin mo dito ang Diyos na inialay ang buhay para sa iyo. Pahalagahan mo ang mga taong tunay na mahalaga. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig sa'yo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad.
Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hagang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig
pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itiniro mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para malaki din ang maitulong po natin sa iba. Nakapagpapagawa tayo ng mga chapels, nakapagpopromote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet na kailangan ng mundo ngayon, lalo na ang mensahe niyang reconciliation, pagbabalik loob sa Panginoon. Salamat po sa inyo na nagbibigay ng tulong. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of man and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O
Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.